O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, isang lalaki na nagngangalang Taro ang kinatatakutan ng ilang mga kalahi ni John Wick. Dahil ang boy labo na ito ang pinakamagaling na killer sa buong mundo. Walang hirap niyang pinagpapatay ang iba pang mga de-armas na mga lalaki, gamit ang tali at mga kutsilyo. At nagagawa pa ng ating bida na makaiwas sa mga bala, saka bumabawi din ng pagputok sa mga kalaban niya na panay headshot. At dahil magaling siya ay idol siya ng iba pang halaang kaluluwa. Kaso isang araw ay na-inlove si Taro sa isang simpleng babae. Nagpakasal at nagkaroon ng pamilya. Kasabay din na nagkaroon ng bilbil sa katawan at mukha. Tahimik nang namumuhay si Taro bilang isang shopkeeper kasama ang asawa at anak. Naglalaro ang isang bata nang mahulog ang laruan nito. Saktong naitapon ang tinta na nasa bag niya sa pantalon ng isang pumasok na customer. Kaya nagalit ang lalaki na binuhat ang bata. Kaso ay mas nadumihan ang pantalon niya sa pag-apak ng bata kaya sa galit ay nais niya itong suntukin. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Taro. At sa isip ay sinaksak ang leeg gamit ang lapis. Kaya naiiyak ang bata na nagpasalamat. Nagsalita bigla si Shin na nakapasok na pala at nagpakilalang isa siyang clairvoyance. Pero nabasa niyang sinapak siya ni Taro sa isip ng bida, kaya nagpakilala itong dati silang partners. Kalaunan nang nag-uusap ang dalawa ay inaya ni Shin na bumalik sa pagiging hitman si Taro. Pero ayaw na ng bida at mas gusto nitong kumain na lang ng cup noodles. Magyoyosi sana si Shin nang pinutol ni Taro ang yosi niya gamit ang isang cutter. Saka tinuro ang no smoking sign. May dumating na nakabike na nagpatulong kay Taro. Kaya naisip ni Shin na baka disguise lang ito. Pero nakita niyang talagang nagpatulong lang ang lalaki para maayos ang mga tanim nito. At nakita pa niya ang pagtulong ni Taro sa mga tao. Kaya nagtaka si Shin kung anong ginagawa ni Taro. At mas nainis pa siya noong pinatamaan siya ng bata ng stick sa ulo. Sa sasakyan ay excited si Shin na naisip na ang galing-galing talaga ni Taro. Saka pinasayaw ang sasakyan na parang may nagre-record ng corn hub sa loob. Tinawagan siya ng boss at nagtanong kung anong nangyari sa lakad niyang pag-anyaya kay Taro. At dahil bigo ay nagalit ang boss na sinabing kung hindi papatayin ni Shin si Taro ay magpapadala siya ng ibang mga killers. Kaya kinagabihan ay nag-decide si Shin na papatayin na ang dating idol. Kinabukasan ay bumalik siya sa shop at hindi pinansin ang mga nag-welcome sa kanya, sabay ayos ng baril. Pumasok siya at seryosong nagpaalam kay Taro na aalis na daw. Sabay labas ng baril nito na nagpaputok kay Taba. Pero may candy si Taro na idinure pa sa lubong sa bala kaya nagminti si Shin sa target. Mabilis na nakapagtago si Taro sabay tago din ng pag-iisip nito kaya hindi siya mahanap ni Shin. Binalak ni Taba na patamaan ng candy si Shin gamit ang lastiko, pero nakailag ang mas bata. Pero nataman ito ng ice cream sa ulo. At habang nag-iisip ay bigla na lang siyang nalapitan ni Taro at binigyan ng malakas na round kick. Paggising ni Shin ay nasa second floor na siya at inayos ni Aoy ang mga pasa niya. Sa hapagkainan ay inakala ni Shin kung may laso ng pagkain pero kumain pa rin siya. At nahihilo siya dahil sa sarap ng pagkain. At doon napagtanto ni Shin na ito pala ang dahilan kaya nag-quit si Taro sa pagpatay ng mga tao. Kalaunan ay nagpaalam na si Shin kay Taro na sinabing welcome siyang bumalik. Sa base ng mga killer ay sinabi ni Shin na huwag na nilang patayin si Taro dahil naging mahalaga ito sa komunidad nila. Saka sinabing ibibigay ang buhay kapalit ng buhay ni Taro at tinutukan ang sarili. Kunwari pumayag ang boss na mukhang palaging puyat. Pero sa isip nito ay papatayin si Taro kapag patay na si Shin. Ngunit nabasa ni Shin ang utak niya kaya tinutukan ni Shin ang mga kalaban. Naririnig pala ito ni Taro sa shop. Kaya inilabas niya ang sekretong astig na vault na punong-puno ng mga malalakas na baril. Pero ang pinili lang niya ay teaser gun. Sa base ng kalaban ay busy si Shin sa pakikipaglaban para sa buhay. Binalak siyang barilin ng isang K-pop. Pero tinalon lang siya ni Shin at ginamitan ng scissor legs kaya bagsak ang lalaki. May isang nagpaputok ng kanyan kay Shin pero nakaiwas pa rin si Shin. Sinabi ng boss nila na psychic si Shin at nakakabasa ng utak kaya huwag nila itong lapitan. May ilan pang napatay si Shin pero malapit na siyang maubusan ng bala. At malas niya dahil sa dami ng kalaban ay nataman ang legs niya at napaluhod sa lupa. Tinutukan na siya ng mga kalaban. At nang inakala niyang patay na siya ay biglang dumating si Taro at kinuryente ang mga kalaban. Gumamit pa ito ng mga chopsticks at sinangga ang ilang mga bala. Saka din itinapon at pinagbubugbog ang mga walang laban na extra. Gamit pa rin ng chopsticks ay tigok din ang dalawa pa. Naglambitin siya at sinipa ang iba. Saka din itinali at parang papel na tinapon sa basurahan. Sinira niya ang baril ng isa at ginawa itong bungal-bungal ang ngipin. Nag-utos ang boss na sabay silang umatake kaya pinagbabaril nila si Taro.
Ngunit para itong Naruto na umilag sa mga bala at sinira ang baril. Saka din pinagregla ang mga kalaban na bumagsak sa lupa. Nagtanong ang napabilib na Shin kung paano siya nahanap ni Taro. Kaya ipinakita ni Taro ang tracker na kinabit nito sa baril ni Shin. Magpapalam sana si Shin pero tinapunan siya ni Taba ng apron. Saka ito ni-recruit na magtrabaho sa kanya para makapagbayad ng utang. Kaya sumama si Shin kay Taba at nagbantay nga sila ng shop. Gamit ang psychic power ay alam na agad ni Shin kung anong hinahanap ng mga customer. Nagtanong ang isang bata kung anong dati na trabaho ni Shin. Pero binalaan siya ni Taro na huwag umamin. Masaya si Shin na pinupuri si Sakamoto dahil sa pagliligtas nito sa kanya. Pero nasabi kasi nito ng malakas at kasama pala nila doon si Aoi na asawa ni Taba. Nagalit si Aoi na pinagbantaan ang nabahag ang buntot na Taro at sinabing iiwan niya ito kung muli itong bumalik sa pagpatay. Kaya nangako ulit si Taro na hindi niya lalabagin ang kanilang family rules. Pag-alis ng babae ay pinatay ni Taro si Shin sa utak nito, na nabasa naman ng nalintikan na psychic. Maingay kasi. Kalaunan ay nagpunta sila ng bayan para bumili ng siopaw. At nabasa ni Shin na ginagawa ito ni Taro araw-araw para sa pamilya. Walang ano-ano ay isang babae ang biglang tumalon mula sa isang bintana. At sakto pang nahulog kay Taro. Kaya nasira ang siopaw na binili nila na kinalungkot ni Taba. May mga dumating na lalaki na hinahabol ang babae. Pero nanlaban ng babae na sinipa ang naunang umatake. Pinalibutan siya ng 3 pa, pero sinipa lang niya ang 2 nauna. Saka itinapon ang pangatlo sa basurahan. Ngunit nahuli siya ng boss na manyak at hinawakan. At sasaksakin na sana siya ng 2 kasama. Pero nakialam na si Taro na sinira ang kutsilyo gamit ang tong, saka sinuntok ang isang kalaban. Agad ding hinampes ni Shin ang kalbo kaya nakalaya ang babae. At sinipa nito ang pangatlong maton na binalak bumaril saka din pinatulog gamit ang kung fu. May dumating pang mas maraming gangster na may baril, kaya napilitan ang mga bida na tumakbo paalis dala-dala ang babae. Nag-report ang gangster sa boss nila na hindi daw nila nahuli ang babae. Kaya hinampas-hampas ito ng boss gamit ang pantukod. Aalis na sana ang gangster nang biglang matabas ang ulo nito. Saka pinulot pa ni Bako ang ulo na inipit ang bunganga para hindi makahinga. Pero sinabihan siya ng kasamang si Sonhee na huwag paglaruan ang mga patay. Sinabi ng 2 ulol na huhulihin nila ang babae para sa boss kapalit ng pagpatay nila sa sino mang hahadlang sa kanila. Habang nagpatalon-talon ang mga bida kasama si Lu Xiaotang ay sinabi ng babae na nais kunin ng mga siga ang isang susi na hawak niya. Nagkwento pa ang babae patungkol sa nakaraan noong inatake sila ng kalaban ng pamilya pero pinatakas siya ng mga magulang. Nagpaalam ang babae na nagpasalamat. Pero tumigil ito nang nagtanong si Taro kung marunong bang gumawa ng siopaw si Lu Xiaotang. Dahil balak niyang kunin itong empleyado. Biglang dumating ang mga kalaban at isa sa kanila ang sinipa ang matabang mukha ni Taro, at naitapon ang bida. Sinabi ni Lu Xiaotang na mga asasin ang mga kalaban at magkapatid ang mga ito. Marami na silang pinatay kahit piso lang ang bayad dahil mahal na mahal nila ang kanilang mga trabaho. Wow, sana all! Umatake ng suntok si Shin pero sinanggalang ito ni Sonhee. Pero sinabi ni Shin na hindi papatay si Taro at walang laban ang 2 kalaban sa dating legendary killer na Boss Taba. Binalak tabasin ng assassin na Mr. Clean si Lu Xiaotang. Pero bigla siyang sinuntok ng bumalik na Taro. At bagsak sa sahig ang kalbo. At diretso silang nahulog sa ilalim ng sahig. Pero buhay pa rin silang lahat na parang nag-elevator lang pababa. Nasiyahan ang 2 assassin dahil malakas ang kaharap. Saka sinabi kay Lu Xiaotang na ibigay nito ang susi kapalit ng maganda at mabilis na kamatayan. Sinabi pa ng 2 na pinatay din nila ang mga magulang ni Lu Xiaotang, kaya nagalit ang babae na aatake. Mabuti na lang at hinila siya pabalik ni Taro pero malungkot ang babae. Kaya naawa si Sonhee na nagbato ng kutsilyo para pagsamahin sina Lu Xiaotang at ng mga magulang nito. Pero pinulot lang ito ni Taro sa hangin. Nagtanong ang babae kung bakit siya nililigtas ng mga bida na hindi naman kilala. Kaya naalala ni Taro noong sexy pa siya, at bibigyan niya sana ng regalo ang kasintahang si Aoi. Nagagalit si Aoi dahil hindi tumitigil sa pagpatay si Taro na may bakas pa ng dugo. Kaya tumalon ito sa mataas na bahagi para magpaalam. Ngunit mabilis siyang tinakbo ni Taro sa ere at iniligtas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Aoi na iniligtas ni Taro ang babae dahil mahalaga ito sa kanya. At ganun din ang buhay ng ibang tao na pinapatay niya na mahalaga din. At doon pinag-promise ni Aoi ang bida na huwag na siyang pumatay kahit kailan, sa halip ay tulungan ng ibang mga tao. Naiiyak si Shin na nakabasa nito. Pero sinabi ni Taro na killing machine sila. Kaya pag-atake ng 2 manyak na magkapatid ay mabilis nilang inilagan ang pag-atake ng mga ito.
Muling sinalulang ni Taro ang mga kutsilyo ni Sonhee, kaya sinabi ni Sonhee sa kapatid na gamitin nila ang special technique at inatake ng sabay si Taro. Pero ayos lang si Taro na binigyan ni Shin ng band-aid. Kaya nagtaka ang mga kalaban kung paano nakaligtas si Taro lalo na at mataba ito. Muli binalak ng dalawang pangit na gumamit ng teknik. Pero hinampes ni Taro ang kalbo gamit ang isang kaserola. Umatake si Sonhee pero sinira ni Taro ang armas gamit ang palayok. Binalak ni Sonhee na pagbalingan si Lu Xiaotang sabay atake. Ngunit sinakaw siya ni Shin saka tinapon sa sasahig. At agad pa siyang pinitpit ni Taro gamit ang isang metal na mesa. Napatanong ang babae kung sino ang dalawa. Kaya sinabi ng mga ito na mga shopkeeper lang sila. Kalaunan pa ay dinala nila ang dalawang assassin sa bahay ng boss na nagulat. Tinutukan ito ni Lu Xiaotang sa leeg kaya nagmakaawa ang kalaban na gagawin ang lahat para pindutin ang like button ng video na ito. Pinagsusuntok ni Lu Xiaotang ang nagkabukol-bukol na mukha ng kalaban. Sinabi ni Shin na kulang pa ito at tutulong siya. Ngunit muli siyang pinatay ni Taro sa isip nito na kinalintik ulit ni Shin. Ipinaliwanag ni Lu Xiaotang na inutusan siya ng mga magulang maging masaya at huwag pumatay. Pagbukas nila ng vault gamit ang susi ng babae ay nakita nila ang maraming kayamanan ng pamilya ni Lu Xiaotang. Nakita nila ang sulat ng mga magulang ng babae kalakip ng isang pinakamasarap na sake. Ito daw ang pamana ng mga magulang na recipe para kay Lu Xiaotang. Saka din sila uminom at kumain ng siopaw. Na-hangover si Taro dahil sa sake. At nagulat si Shin nang biglang pumasok si Lu Xiaotang na naka-uniforme tulad niya. Kinuha daw pala siyang tagaluto ng siopaw ni Taro. Nasabi ni Shin na alam na nito ang dahilan kung bakit tumigil sa pagpatay si Taro dahil psychic nga ito. Kaya sinabi ni Taro na parte na siya ng pamilya nila at bawal na din siyang pumatay. Kaya nagreklamo si Shin. Samantala sa isang headquarters ay nagmeeting ang ilang mga tao at nalaman nilang naging 1 billion ang patong sa ulo ni Taro.